Mahal, 3 buwan na tayo hindi nakakabayad ng upa. Baka paalisin na tayo dito. Pwede naman siguro makiusap tayo eh. Sige mahal, pag nagpunta na lang, kakausapin ko. Sige mahal, sunduin ko muna si Nicole sa labas para makakain na rin tayo. Sige man, sikusuin ko na rin yung makakain natin. Balong, sakto, nandiyan ka pala. Nahiningal sana ako eh. 3 buwan na kayo hindi nagbabayad ng upa sa akin eh. Jonas, pasensya ka na ha. May napakasikita ako sa kalakal eh. Hayaan mo, pag lumakas-lakas ako, babayaran ko yung utang ko kahit pa konti-konti. Bayaran mo nga lang muna ako kay kalahati na lang ng upa nyo. 3 buwan na hindi pagbabayad. Alam mo ba, maraming gusto mo pa dyan. Naawala ako sa inyo eh. Pasensya ka na talaga, Jonas ha. Wala pa talaga akong maibibigay eh. Eh kung hindi ka makapagbigay ngayon, mas maganda lang malis kayo dito sa pamamahay ko. Dahil maraming gusto lumipat dyan. Hindi lang makalipat dahil sa inyo. Jonas, baka pwede naman bigyan mo pa kami ng 1 buwan. Wala kasi kaming malilipatan eh. Eh paano naman ako? Wala akong naging income dahil sa inyo. Hindi kayo nagbabayad ng upa. Eh kung ganyan din naman, ngayon pa lang umalis na kayo. Dahil bukas dyan, malilipat na agad. Sige Jonas, kung ayan decision mo, pasensya ka na ha. Hindi kami nakabayad ng upa sa'yo. Pero pasensyaan na rin. Mahal, saan na kaya tayo titira neto? Hirap talaga pag walang pinag-aralan. Kalakal lang trabaho ko. Tara, maghanap-hanap muna tayo habang wala pa tayong nakikitang matutuluyan. Sige mahal, baka may mahanap tayo matutuluyan. Nak, pasensya ka na ha. Pinalayas tayo doon sa tinitirahan natin. 3 buwan na kasi hindi nakakabayad ng upa eh. Hirap talaga nak. Pagpangangalakal lang trabaho ni tatay. Tay, okay lang po yun. May matitirahan pa naman po tayo. Sige nak. Oh, Agnes, saan kayo pupunta? Ang dami niyo pang dalang gamit, kasama niyo pa yung anak niyo. Ito, pinalayas kami sa inupahan namin. Ito, nag-aap kami ng matutuluyan. Ah, ganun ba? Sakto, meron ako ditong bahay na bakante. Baka gusto niyo munang tirahan. Kaso, madumi pa yan kasi hindi ko pa yan napapagawa eh. Pagtiyagaan niyo na lang muna. Ang mahalaga, may matuluyan kayo. Talaga Kim. Maraming salamat Kim ha. Tara, samahan ko kayo para makita niyo yung bahay. Tara. Agnes, Balong, ito nga pala yung sinasabi ko. Pagtiyagaan nyo na muna. Hindi ko pa kasi talaga yan napapagawa eh. Pero magagamit nyo naman yan pansamantala habang wala pa kayo nahanap na bahay. Sige Kim, salamat ha. Hayaan mo, makakabawi rin kami sa'yo. Ano ka ba, Balong? Wala yun. Sige na, tumuloy na kayo para makapagpahinga na rin kayo. Marami pa rin kasi akong gagawin eh. Salamat Kim ha. Sige. Mahal, dito na muna ako. Mangangalakal muna ako para may pambili tayong panangalian mamaya. Hagaan ko na lang din umuwi. Eh, pera ka naman yata dyan eh. Bili muna kayong almusal nyo ni Nicole. Sige, mahal, ingat. Sige na, dito na muna ako, mahal. Tay, mag-ingat ka po. Tay, wag niyo po papabayaan sarili niyo. Ay nako, ang sweet talaga ng anak ko. Hayaan mo na, kung di ko papabayaan sarili ko para sa inyo ng mama mo. Sige na nak, dito na ako. Tanghali na, mangangalakal na ako nak. Sige po, Tay. Nak, hindi ka ba nagsisisi? Gantong buhay lang na ibigay namin sa'yo. Tay, okay lang po yun basta po magkakasama po tayo. Tay, yung iba nga tay mayayaman. Pero hindi buo pamilya, Tay. Sabagay nak, tayo kahit ganito buhay natin, magkakasama tayo. Pero nak, masarap pa rin yung mayaman. Tapos buo ang pamilya. Ay naku nak, kaya mo na nga yun. Tara, kumain na tayo, baka tapos na magluto mama mo. Oh, Kim, napadalaw ka. Balong, andyan ba si Agnes? Oo, nandito Kim sa loob, nagluluto. Gusto ko sana siya makausap eh. Sige Kim, upo ka muna dyan. Tatawagin ko lang. Kim, pasensya ka na ha. Tirang-tirang kahoy lang ang ginawa kong upuan eh. Wala pa kasi kaming pambili.
Ano ka ba? Sanay ako sa ganyan. Nagdaan din ako sa hirap. Sige, Kim. Mahal, andito si Kim. Hinahanap ka. Sige, mahal. Ito, tapos na ako magluto. Ano yung sasabihin mo? May aalok sana ako sa yung trabaho kasambahay. Baka gusto mo. Saan po yun, Kim? Sa Manila. Sa kakilala ko. Malaki ang sahod. Sigurado makakaipon ka dun. Makakahanap kayo ng mas maayos na tirahan. Sige po, Kim. Pag-uusapan muna namin ng asawa ko yan. Sige. Sabihan mo lang ako kung tutuloy ka, ha? Sige, mauna na ako. Sige po, Kim. Ingat. Mal, tanggapin ko na kaya yung inalok sa akin ng trabaho doon sa Maynila. Ikaw bahala, mahal. Ikaw, kaya mo ba? Papalayo ka sa amin ng anak mo. Mahal, pagkakataon na ito para matulungan kita. Sige, mahal, kung ayan decision mo. Para din sa kinabukasan natin at sa anak mo. Sige, mahal. Tiwala lang. Sige na, mahal. Mag-iingat ka dun, ha. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Huwag ka mag-alala. Ako na bahala dito kay Nicole. Hindi ko ito papabayaan. Sige, mahal. Lagi mong iisipin, gagawin ito para sa atin. Sige na, mahal. Baka nihintay ka na ni Kim. Sige, mahal. Ingat kayo dito ng bata, ha? Sige na, mahal. Okay. Mahal. Lagi mong tatandaan, ha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ma, wala pa rin ba yung bagong katulong? Nahihirapan ako dito sa bahay. Eto na, nag-chat na. Pasundo mo na kay Jerome. Sige, pumuntahan ko lang muna si Jerome sa labasan para masundo na yung bagong katulong. O, sige. Jerome, sunduin mo daw muna yung bagong katulong, sabi ni Mama doon sa terminal. Nandun na daw. Ito yung tsura niya, oh. Sige tayo, ako na bahala, te. Puntahan mo na kasi nandun na daw. Sige tayo, ako na bahala. Ba na ite? Dito na po yung bahay. Ate! Dito na po yung bagong katulong, oh. Siya na ba yun? Ikaw pala yung sinabi ni Maring Kim. Tara, pasok ka na dito. Ano ba naman yung kinuha ni Mamang katulong? Tingnan mo yung itsura. Parang ang dumi. Ma, ano ba yung kinuha mong katulong? Ba't ganyan yung itsura? Parang hindi mo pagkakatiwalaan. Ano ka ba, anak? Kung pagkakatiwalaan niya, sabi ni Maring Kim. Hayaan mo na. Ay naku, bahala nga kayo dyan. Ikaw pala yung sinabi ni Maring Kim. Tsaka nga pala, paano kayo nagkakilala ni Kim? Kami po yung nagtatapon ng mga basura ni Kim. Doon po kami nakakilala. Kaya pala. Deo, sama mo muna sa kwarto niya. Ay naku, wala talaga akong tiwala doon sa mukha ng bagong katulong. Yari talaga siya sa akin. Sisiguraduhin ko na hindi siya magtatagal dito sa bahay namin at mapapalaki siya. Oo ma, ang aga pa. Saan ka pupunta? Mamamalengke ako, wala na tayong stock. Mamamalengke, di ba may bago tayong katulong? Bakit di mo lang iutos sa kanya? Ba't ikaw pa yung gagawa niya? Ano ka ba naman, nak? Alam mo naman, bago lang yun dito. Hindi niya pa alam yung palengke dito. Kumawa tayo ng katulong, di rin naman pala mautusan. Ano kaya yan? Isa susunod, isasama ko na lang siya para alam niya yung palengke dito. Eh naku, bahala nga kayo. Sige, nakalis na ako. Sige na, maingat ka. Jerome, tara na! Tamang-tama, umalis si Mama. Simulan ko rin yung plano ko. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal to si Agnes. Agnes, ipagtimpla mo nga muna ako ng kape. Hintay ko dito sa labas ha, bilisan mo. Sige po, ma'am. Malinis ba tong kape mo? Baka ginagayuman na ako. Opo, ma'am.
Ba't ganyan yung kape? Malamig pa sa bangkay. Ipagtimpla mo nga ako ulit, baka basagin ko yung sa mukha mo. Pumasok nga doon sa loob. Sir po, ma'am. Naku, nakakainis. Sinisira yung araw kong aga-aga. Agnes, anong oras na? Nakapagluto ko na ba ng pagkain? Ma'am, hindi pa po. Sige po, magsasaing na po ako. Anong oras na magsasaing ka pa lang? Hindi mo ba alam ang oras ng tamang pagluto ng pagkain? O hindi ka nagluluto ng pagkain sa inyo? Dalian mo na, magsaing ka na doon. Nagugutom na ako. Bilisan mo. Ano bang tinutunga-tunga mo dyan? Kainis talaga itong bagong patulog, mga kabato. Wala pa, ano to? Ano ako, nakapagluto na kaya itong bagong patulog? Ano ito? Ang ginagawa nito? Ano? Hindi ka pa rin nakapagluto? Ma'am, pasensya na po. Hindi po ako marunong sa ganito. Kahoy lang po yung gamit namin. So, anong ibig sabihin mo? Kami pa mag-a-adjust? Bibili ka pa ng kahoy para makapaggatong ka? Pati hindi ka na lang bumalik dun sa probinsya nyo. Kung saan ka nababagay, wag dito. Kakainis. Paano kaya itong gagamitin? Hindi pa naman ako marunong gumamit. Ay, sir, pwede ba patulong pa ng gamitin to? Hindi ka marunong gumamit yan? Hindi po. O, sige, turuan kita. Muna, bubuksan mo muna dito. Bay, pipiti mo siya dito. Ano lang. Tama na. Okay po. Sa susunod mo yun ang gagawin mo, ha? Sige na, alis na ako. O anak, saan ka galing? Ay naku, galing ako sa labas. Nainis kasi ako dun sa bagong katulong na kinuha mo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Paano ba naman kasi yung katulong na kinuha mo? Hindi marunong magbukas ng gasol, hindi marunong magluto. Ano ka ba naman, nak? Matututo rin yun. Alam mo naman kasing galing probinsya yun eh. Ay naku, nakaka-stress siya. Alam mo, dala mo dyan, ma. Ito, kumain ka na. Jollibee, may dala ako. Hindi, tamang-tama yun, nagugutom na ako. Doon ako sa kusina kakain. O sige. Ikaw ba, ma, kumain ka na? Oo, tapos na ako. Nakaalis mo na ako. O, saan ka pumunta, ma? Bibidro ako para mabigay ko na rin sahod ni Agnes. Ano nun ba? Sige. Bili mo akong donut, ma, ha? Sige. Ba yun? Papasaulin pa yung Agnes na yun. Wala namang ginawang tama yun dito sa bahay. Kainis. Agnes! Agnes! Ano ba? Dapat isang tawag lang, lumalabas ka na kaagad. Kaya nagayamot ako sa'yo eh. Maglinis ka nga dito sa bahay. Ayusin mo yung paglilinis, sana dito lang ako sa labas. Sige po, ma'am. Agnes! Agnes! Bakit po, ma'am? Iguan mo nga ako ng tubig doon. Dalian mo, ha? Ako. Ang kupad-kupad talaga. Nakakainis. Ah, sorry po, ma'am. Ano ba? Napakatawa mo talaga! Bakit ganyan ka? Ano ba naman? Salita nga dito. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo eh. Ma'am, pasensya Tanga na mo po. talaga, hindi ka nag-iingat. Hindi ko Itong mauulit. bagay sa ano? Ma'am, sorry po. Alam mo ba? Yan, gusto mo maingod yung mukha mo dyan kung saan ka nababagay? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal itong damit ko? Hindi ka nag-iingat? Tandaan mo kung sasabihin ko sa'yo, Agnes, ha? Huwag ka magsusumbong kay Mama. Dahil pag nagsumbong ka kay Mama, ipapauwiin kita agad sa probinsya nyo. Hindi ka na natuto. Sa inong sahod pala ni Agnes, ikaw na lang magbigay sa kanya. Sige ma, ako nang bahala dito. Sige na, para makapagpadala na rin siya sa pamilya niya. Sige ma, bibigay ko kagad to sa kanya, Mama. Pasok na ako ah. Ay nako, kapasahuling pa. Wala namang ginawang tama. Tamang-tama, nag-aaya yung kaibigan ko. Pagpunta na lang kami sa mall. Gastusin ko na lang tong pera ni Agnes. Hindi naman niya to deserve. Agnes, itigil mo nga yung ginagawa mo, Agnes. Tari ka nga muna dito, Agnes. Dalian mo naman. Pag tinatawag ka, dalian mo. Masahihin mo nga yung pa ako. Dito ka, musaga dito. Ano? Ayusin mo nga, dahan-dahan lang.
Ano ba? Ma'am, sorry po. Di ba taga probinsya ka? Hindi ka rin marunong maghilot? Ano lang palang alam mo? Eh, ma'am, magkalaki lang po kami mag-asawa. Kaya naman pala ganyan yung itsura mo eh. Umalis ka na nga dito. Ituloy mo na kayong pagwalis mo doon. Wala kang silbi. Makakabadlip ka. Ay, ma'am, pwede po ko itong makausap? Ano yung Agnes? Sige po ka. Ano yung pasa mo? Ano nangyari dyan? Kasi po si ano, Sino Agnes? Sino gumawa sa'yo niyan? Sino gumawa sa'yo niyan, Agnes? Sabihin mo. Huwag kang matakot. wala po ma'am, nadulas lang po ako sa CR. Sa susunod, Agnes, mag-iingat ka, ha? Kala ko sasabihin yan. Tsaka ano nga pala yung sasabihin mo kanina, sabi mo. Sasabihin ka sa akin, di ba? Ay, ma'am, pwede po ba akong bumali para ipadala ko sa amin? Oh, buwan-buwan naman kita pinapasahod. Hindi ka ba nakakapagpadala sa pamilya mo? Ay, ma'am, simulang pumasok ako dito, wala pa po ako natatanggap ng sahod ko. Ano? Ibuwan-buwan kita pinapasahod at pinapabigay ko kay Aisin ang sahod mo. Aisin, hindi mo pala binibigay yung sahod ni Agnes? Ay naku ma, hindi niya naman deserve yung sahurin eh. Sa ako ginamit ko yung pera pang lakwatsa. Bahala nga kayo dyan. Agnes, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan pala ginagawa ng anak ko. Huwag ka mag-alala, ibibigay ko na ng buwan sahod mo next week. Sige po, ma'am, salamat. Sige. Oh, ma'am, ano nangyari sa inyo? Agnes, hindi ako makahinga. Tara po, ma'am. Dala na po ito sa ospital. Hindi ako makahinga, Agnes. O ma, kamusta na yung pakiramdam mo? Okay ka na ba? Okay na ako, nak. Buti na lang nandito si Agnes. Dahil kung wala siya dito, hindi ko alam kung napano na ako. Ganun ba ma? Kaya ikaw, anak, bago-bagoy mo yung trato mo kay Agnes. Kasi mabuti siyang tao. Utang na loob ko sa kanya yung buhay ko. Opo ma, huwag ka mag-alala. Simula ngayon, tratratuhin ko lang si Agnes ng tama. Gusto ko nga, anak, bumawi kay Agnes dahil sa ginawa niya sa aking kabutihan. Ano kaya ma, paluwasin na lang natin yung tatay at anak niya para magkasama na silang pamilya. Meron pa naman tayong bahay na hindi nagagamit eh. Sila na lang kaya patirahin natin. Tama nga, anak, kasi nabanggit din sa akin ni Maring Kim na wala silang permanenteng bahay din sa probinsya para magkasama-sama na rin sila ng pamilya niya. Sige ma, bukas na bukas ipapalinis ko kay Kuya Jerome yung bahay para pagdating ng asawa at anak niya, may titira na sila agad. Ako na lang din ang kukontak dun sa asawa at anak niya para papasundo ko na lang kay Kuya Jerome sa terminal para bukas na bukas i-surprise natin si Agnes. Sige, nak. Siguro, nak, malaking tulong na rin yun para sa pamilya ni Agnes. Ma, nag-chat na si Jerome, nasundo niya na sa terminal yung pamilya ni Agnes. Pumuntahin mo na muna si Agnes sa kwarto niya para ma-surprise natin. Agnes, tigil mo na muna yan. Pasok ko muna sa kwarto mo. Pahinga ka muna dun. Sige po, ma'am. Nga pala, nak, kamusta na yung bahay na titirahan nila, Agnes? Okay na yun ma, napalinis ko na yung kay Jerome kahapon. Hinihintay na lang sila lumipat. Ay ma, nag-chat na si Jerome. Nandiyan na daw sila sa labas. Ta, diyan na daw po yung pamilya ni Agnes. Sige, papasukin mo na sila. Papasok na po kayo. Ma'am, maraming salamat po ha. Pinaluwas ko pa po kami dito para makasama lang po yung asawa ko. Wala yun. Malaki na yung utang na lugo kay Agnes. Nakatawagin mo muna si Agnes. Sige ma, ako bahala. Agnes! Agnes! Mahal? Paano ka nakarating dito? Mahal, tinulungan kami ng amo mo para makapunta kami dito ng anak mo. Ma'am, totoo po ba to? Maraming salamat po, ma'am. Ako dapat magpasalamat sa'yo, Agnes, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Agnes, pasensya ka na nga pala sa mga ginawa ko sa'yo nung nakaraan. Huwag kang mag-alala, lahat naman yun pinagsisisihan ko na. Saka handa akong bumawi ngayon. Yung pamilya mo, isa pa lang yun sa mga surprise namin ni Mama para sa'yo. Meron pang isa.
Naglaan din kami ng tirahan para sa pamilya mo, para magkasama-sama na kayo dito sa Maynila, para hindi na kayo mamumblema ng bahay niyo, meron na kayong sariling bahay. Ma'am, maraming salamat po ha. Malaking tulong po to para sa pamilya ko. Ano ka ba naman, Balong? Wala yun. Kukunin na lang di kitang trabado para magkasama naman kayo ng pamilya mo. Ano kaya ma, sa labas na tayo kumain para maigala din natin yung pamilya ni Agnes, tapos mabilihan din sila ng mga bagong gamit. Saka itong bata, baka pwedeng dito na lang din siya mag-aral, pag-aralin na lang din natin siya. Tapos pagkatapos, magsimba na lang din tayo para magpasalamat sa taas sa lahat ng nangyayari. Sige na, magbihis na kayo para makalis na tayo.